ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Isa na namang makabuluhang linggo ng umaga ang hatid namin sa inyo. Dito sa Si Manoy ang ninong ko sa paglilibot ng aming programa sa iba't ibang panig ng bansa para ihatid ang mga kwento ng sakripisyo at bayanihan ng ating mga kababayan. Magandang umaga sa iyo, Manoy Wilbert. Magandang umaga, Jelly, at magandang umaga, mga kapuso. Tutok lang kayo ngayong umaga at ma-inspire sa ating mga hatid na kwento. Dalawang komunidad ang kinamusta natin ngayong linggo. Ang grupo ng Toda sa Dagupan, Pangasinan at ang samahan ng mga kababaihan sa Taytay Rizal na gumagawa ng mga doormat. Masigla at abala. Ito ang syudad sa Pangasinan na tinaguriang Bangus Capital of the World, ang Dagupan City. Sa mga nakalipas na dekada, nakitaan ng kaunlaran ang syudad. Kaya naman itinuturing ito bilang sentro ng komersyo sa rehiyon. Bukod sa turismo, isa ang transportation sector ng syudad sa naging susi sa kaunlaran nito. At ang pangunahing paraan ng transportasyon dito ay ang tricycle. Kuya, palengke po tayo. Sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng syudad, nakakalungkot isipin na may ilang miyembro ng komunidad dito ang patuloy na nahihirapan sa aspetong pinansyal at isa na dyan ang mga tricycle drivers. Ipinangalan sa pambansang bayani Dr. Jose Rizal, ang probinsyang puno ng kasaysayan at likas na kagandahan, Rizal. Binubuo ng 13 municipalities kabilang na ang kilalang garments capital of the Philippines, Taytay Rizal. Kilala na bilihan ng tela at dinarayo dahil sa murang tiyangge, tahanan din ang Taytay para sa samahan ng mga nakakabilib na grupo ng kababaihan. Ano nga ba ang kwento ng samahan ng kababaihan ng San Gabriel at Kaingin? Yan ang aalamin natin dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko, ang hinaing ng mga Toda members sa Dagupan City. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ang pagsakay sa tricycle ang isa sa mga pangunahing paraan para makaikot dito sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa Philippine News Agency, mayroong 2,500 tricycle franchises sa syudad noong 2018. Maituturing na ang tricycle sector dito sa Dagupan ang isa sa mahalagang bahagi ng ekonomiya ng syudad. Sa minimum fare na 20 pesos, makakasakay ka na ng tricycle at makakapagpahatid ka na sa nais mong puntahan sa palengke man yan, munisipyo, eskwelahan o sa inyong bahay. Kapag tatluhan naman mga kapuso ang sakay ng tricycle, 10 piso lang ang singil sa bawat pasahero. Para sa mga pasahero, malaking tipid ito. Pero para sa mga driver, kailangan nilang bumiyahe maghapon at makapagsakay ng sapat na dami ng pasahero para may maiuwing sapat na kita para sa kanilang pamilya. Ako po si Herman Perello,
43 years old. Membro po ako ng Lyceum Northwestern University, TODA. Namamasada po ako 15 years na po. Bali, lumalabas pa ako ng alas 7 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. 6 na beses po akong bumabiyahe sa loob po ng isang linggo. Sa loob po ng isang araw, kumikita po ako ng, pag malakas po, may 500, pag mahina po, 300 to 400 po, ganun, araw-araw po. Ang anak ko po ay 3. Nag-aaral po silang lahat. Yung panganay ko po, first year college, kumukuha po siya ng civil engineering. Pangalawang anak ko po ay grade 11. Tapos yung pangatlong anak ko po, yung bunso, ay grade 7. Ang kinikita ko po sa pamamasada ng tricycle ay napupunta po sa binabaon nilang pagkain. Pinapasada ko pong tricycle at pagmamayari ko po. Ang kagandahan po ng sarili ang pinapasadang tricycle ay hawak nyo po yung oras nyo sa pamamasada. Tapos hindi na po kayo magbaboundary. Tapos po yung siyempre yung kita po, yung income, sarili na lang po. Ganun, para po sa napupunta sa pamilya. Kumbaga po, buo po yung itang pumapasok po sa akin. Bilang isang tricycle driver po, mga motor po namin ay naluluma na. Siyempre dumarating po yung time na yung motor nasisira. Saka tumatanda na rin po kasi yung tricycle. Tulad po ng tricycle ko sir, 17 years na po siya. Oras na rin po siguro para yung palitan po, yung para di po matigil sa pamamasada. Ako po si Roelio Maramba, nakatira sa Bunuan, Bukig, Dungus Street, Dagupan City. 72 years old na, presidente ng Lyceum TODA. Sa ngayon, 32 ang members ko. Siyempre, ang pamamasada, kikita ka ng 300, siyempre mababawasan pa yun. Tsaka ngayon, marami ng tricycle na pumapasada, kaya pare ng pampasada. Sa kasama namin na nagbaboundary, siyempre mababawasan pa ng boundary. Swerte-swerte lang yun eh. Pag sinerte ka, pag nakakita na ka na ng 300, bibili ka ng 100 na ulam, isda, ganun. Hindi meron ka pang pambili ng tigas. Mayroon pa 100 na natitira. Wala na, sakit kinabukasan, hindi wala na. Kung sapat lang ang kinikita ng mga driver na may sariling tricycle, ibang hirap naman ang hinaharap ng mga driver na kailangang mag-boundary sa mga tricycle na hindi nila pagmamay-ari. Magandang araw mga kapuso, kasama po natin si Tatay Herminio Kalimlim. Siya ay 61 years old, isang member po siya ng Lyceum TODA. Magandang araw po, Tay. Magandang madam. Magandang umaga po. Gaano na po ba kayo katagal na mamasada po? 30 years po, ma'am. 30? Matagal-tagal na nga rin po. Oo. Ilang oras po kayo namamasada po kada araw? Alas 7 hanggang alas 6, ma'am. Parang buong araw po iyon, no? Oo, diretso po. Bali, magkano po ang kinikita nyo pag ganyan po kada araw? 500. 500. Kayo po ba yung may-ari ng tricycle nyo? Hindi, ma'am, kasi baboundary ako, ma'am. Bali, magkano po ang boundary nyo kada araw? 120, ma'am. Magkano ang gas? Mga 250. Laki. Hmm. So, magkano na lang po ang natitira sa inyo? Mga kwan yan. 150, 200 yung mga kwan. Kada araw po Kada yan. araw yun. Ngayon tayo, pag-usapan natin yung pamilya nyo po. Sino po ang kasama nyo sa bahay? 8 kami, ma'am, doon sa bahay. Kayo po ba ang sumusuporta sa 7 nyo pong kasama sa bahay? O, pati ako, saka yung mga anak ko, Ilan po ba ang anak nyo tayo? 6. 6 po. Pero may asawa na sila, yung mga anak ko. So may mga apo na po kayo. Oo, apo yung Si Mrs. po tay, ano pong kabuhayan? tumutulong sa bilang bahay. So tay, sabi nyo nga kanina, 7 kayo sa bahay po, no? Tapos ang kinikita nyo is 120 pesos. Tay, saan po ba napupunta yung 120 pesos? Ibibili namin ng pagkain, ma'am. Sapat na po ba yun o kulang po? Kulang pa yun, ma'am. Yung anak ko, Ano po nangyari sa anak nyo, tay? nagpapitay. Nagpakamatay po? Oo, Kailan po ito nangyari, tay? 3 taon na. 3 taon na po. Ninisip ko siya ang marunong yung karpintero kasi yung buhay pa, mga pasada. Ngayon, wala akong kasamang magtulong sa akin. So siya po ang tumutulong sa inyo noon? Sa Yun, pamilya po? Utang ako sa yung mga anak ko. Uutang ako sa yung mga kapatid ko.
Tapos kung wala kaming pagkain, utang ako. Ay, may napansin ako na may nakabalot dun sa inyo po Ayun bang... yung tricycle namin, pero ano lang, wala kami ruta. Ayun ang problema mi ma'am. Okay. Sa inyo po ang tricycle na iyan? Oo, ma'am. Hindi mo yan magamit yan, ma'am. Kasi wala kaming ruta. Pag no nilabas yung ma'am, huling kami sa mga puso. Ito lang talaga ang daanan tayo, papunta tsaka palabas sa inyong bahay. Oo, ma'am. Saan ang Ito bahay naman, niyo tayo? ito. Turo mo. Ito ng bahay namin ito, ma'am. Uy, hindi sumasakit tuhod niyo dito, tay? Hindi, sanay na. Sanay na ako, ma'am. Ano po ba ang pinagdarasal niyo araw-araw? Inaano ko, ilalayo yung mga, ano po pa, disgrasya, ma'am. Naiwas, hindi po Iwasan ko yung madisgrasya. mga disgrasya. Bukod sa kulang ang kinikita nila, may iba pang mga problemang kinakaharap ang ilang mga tricycle driver ng Dagupan City. Kasama ko ang presidente ng Lasalet Macdo Toda, si President Adriano Abolencia. Magandang araw, sir. O ilang miyembro po ba ang nasa Lasalet Toda po? Bali, yung active member po namin talaga, ma'am, is 56. Matanong ko lang po kung may insurance po bang natatanggap ang mga driver po ng Toda niyo po? Sa ngayon, ma'am, wala pa. Ano po ba yung mga suliranin na kinakaharap po ng Toda po? Sa gasolina yung madam. Sobrang kamahal na, halos wala na kaming kinikita. Pataas ng pataas kasi, ma'am. Sabi niyo nga po kanina, walang insurance ang bawat driver po dito. Paano po ba nakakatulong ang pagkakaroon ng insurance sa bawat miyembro po ng Toda niyo po? Malaking tulong po yun sa amin. For safety, ganyan. Sir Adriano, kamusta po ba ang maintenance ng isang tricycle? Halos wala naman pong ma'am, kasi yung kinikita na namin, halos kulang naman sa pamilya. Hindi Sa sapat. hirap ng pasada ngayon. Pag kumita kami ng maliit, nagtatabi ng mga 10, 20, ganyan. May Para sa naiipon na maintenance. konti. Naiipon ng konti para sa maintenance ng motor namin. Magastos Ganun po ang ba ang maintenance Oo, po? sobrang mahal na ngayon mga bilihin, madam. Yun Ano ang- po ba yung nais nyo para sa lahat po ng membro ng Toda nyo po? Sana po kung may tumulong po sa amin, ganun. Gaya ng sinasabi, insurance, siya na po rin, yung insurance. Tapos gamit na mga motor, ganyan. Para masuportan namin yung mga pamilya namin. Yung sana yung pamilya namin na magamit na motor para sa pamilya na lang. Sa isang syudad na patuloy na pag-unlad, paano natin masisiguro na ang mga naghahatid sa atin sa ating destinasyon at sa kaunlaran ay atin ding natutulungan at hindi na pag-iiwanan? Manoy Wilbert, Jelly at sa mga panel of experts, yan ang aking kwentong tinutukan. Balik muna sa inyo. Para talakayin natin ang mga hamong kinakaharap ng mga miyembro ng Toda ng Lyceum at Lasalet sa Dagupan City, pati na ang mga posibleng solusyon sa kanilang mga problema, kasama natin ngayon ang mga eksperto na sina Celino Y. Jeronimo, Operations Division and Department of Transportation, at si Ms. Norilyn C. Tabag, RSW Director, Community Engagement Center, San Beda University. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga din po. Magandang umaga. Ang una kong tanong, may record ba kung gaano karami na talaga ang mga pumapasadang tricycle sa buong bansa? Maaari po nating makuha yung record na yan sa LTO. Kasi po, may segregation sila. Pagka ang motorsiklo ay private ang rehistro, ibig sabihin hindi yan pampasada. Pero kung ang rehistro ng motorsiklo ay for hire, yan ay ginagamit pampasada. Pero usually, ano ba ang mga limitasyon talaga ng mga tricycle? Hanggang saan lang ba sila? Pwede ba sila sa highway? Pwede ba sila sa main road? Ano ba talaga ang limitasyon nila? Unang-una, dapat ang bawat lokal na pamahalaan ay may pag-aaral kung ilang tricycle lamang ang bigyan ng prangkisa sa kanilang nasasakupan na magiging sustainable. So ang LGU nagdedesisyon yan. Sa bagay kasi alam nila talaga kung ano yung sitwasyon sa kanilang area. Pangalawa, meron po tayong Republic Act 4136, Land Transportation and Traffic Code. May provision po ito na pinagbabawalan ang tricycle na mag-traverse along national roads and highways. Pero meron naman pong DILG circular. I think that is a joint memo circular of DOTR and DILG
na kung saan sa mga lugar na walang inter-barangay roads or access roads sa bawat barangay, maaari pong gamitin ang national roads provided na merong local ordinance na pinapayagan ang mga tricycles na mag-traverse along national road using the outermost lane. Noreen, what is your take on this? Talagang napakarami ng mga tricycle, no? Yes. And katulad ng stories na na-present kanina, kulang ang kinikita. At nabanggit ni Sir Celino na sana ay may pag-aaral talaga ang mga local government units kasi sila yung mandated to undertake that initiative. Sila nagdedesisyon kasi for that community. Yeah, silang accrediting body because yung pag-issue nga po ng franchise ay devolve yan sa LGU. Kasi baka naman mamaya overpopulated po ang tricycle. Yung number of riders, baka naman kokonti na, tapos ang dami-dami po talaga. Ang dami pa rin mga tricycle. So, wala talaga silang pasahero. At wala po kokonti talaga ang kikitain. Yung sa national government natin, wala talaga tayong specific programa para makatulong. Halimbawa, itong mga kulang yung kita, meron bang ayuda ang national government dyan o hinahayaan natin ang LGU dyan? Actually, ang ating social support program sa ngayon ay 2 at patuloy kaming umiisip para ito ay madagdagan pa. Una, yung Super Scholar. Ano po ito? Na kung saan ito ay kagaya ng scholarship program sa TESDA. So para hindi na po ang DOTR, hindi na po kami mag-isip ng bagong konsepto, bagong programa, ipinamanage po namin ito sa TESDA na kung saan pondo ng DOTR. Ang isang operator, driver, basta related sa transportasyon ang kanyang occupation, pwede po siyang mag-apply ng Super Scholar na kung sa kahit na anong kurso na ino-offer ng Para karagdagang kaalaman niya. TESDA. Ito po ba ay scholar? Ibig sabihin talagang wala siyang Hindi babayaran. po sila magbabayad ng tuition fee o registration fee sa TESDA. Parang upskilling niya to. Opo. Upskilling. At bukod doon, habang meron pong allowance ito na 350 per day pag pumapasok sila. Ang tanong ko po, paano ba ma-avail ito? Meron po kaming nakashare na Google Sheet sa aming Facebook, sa Pupunta lang kayo dotr.otc. sila sa Facebook ng O kaya sa Department of aming Transportation. website, otc.gov.ph, mag-fill up lang po sila ng application doon. Automatic po yan napapasok sa aming opisina. Kasama po siya sa mga i-endorse namin sa TESDA. Yung isa pa pong programa ay yung Entrepreneur. So, ang Entrepreneur naman po, ito ay ipinaturn doon sa Integrated Livelihood Emergency Employment Program ng DOLE. Na kung saan, pondo pa rin po ng DOTR ang gagamitin. So, ganun din po, kagaya doon sa sinabi ko kanina sa Super Scholar, mag-a-apply lang sila online and then papasok yung pangalan nila sa aming listahan. I-endorse po namin sila sa DSWD for cross-matching. Kasi kung beneficiary na po sila ng 4Ps, hindi na pwede. Ano ibig sabihin ng entrepreneur? Actually, ito po ay pangkabuhayan package na po ito. Kung halimbawa na yung isang driver ay nag-enroll ng automotive sa TESDA, pagka-graduate niya po ng automotive sa TESDA, pwede po siyang mag-apply ng entrepreneur para lahat po ng gagamitin niya na mga tools, gadgets, sa pagtatayo ng pwede siyang mag-apply negosyo na talyer or repair shop, ibibigay po sa kanya. So, ibig sabihin, pwede siyang maging super scholar. After niya maging super scholar, pwede siyang mag-apply uli. Opo. Pwede siya. Pagkatapos na mag-graduate siya. Pwede niya parehong apply. And then bukod doon, pwede po siyang maka-avail pa ulit ng another course sa TESDA provided na mas mataas yung skill level. Oo. Parang step 3 na ito. Kung NC2 yung una niyang pinasukan, dapat yung NC3 na yung susunod. Ang next Pero niya. ang magbabayad nito ay ang Department of Transportation. Wow, really? So pag nag-apply uli siya ng NC3, meron pa rin siyang 350 na allowance. Opo. Galing sa DOT. So, hanggang 3rd level lang, wala nang susunod pa? O pwede pa rin? Wala naman, sa Super Walang Scholar is wala naman pong limit, provided
matatapos niya yung mga unang courses pwede siyang tuloy-tuloy. Maidagdag ko lang po muna, doon sa ating super scholar, hindi lang po yung driver, operator, yung Pati pwedeng mga anak? mag-avail. Kung hindi, isa sa mga immediate family ay maaari din mag-avail ng super scholar. Isa sa... Tsaka yung fuel subsidy, no? Kasi importante rin to. Alam ko, meron tayong nilaang pondo rin dito. Opo, ang ating mga tricycle operators and drivers are entitled to fuel subsidy. How do they get it? Kaya lang po is ang ating local government units ay magsasubmit mag-i-disperse. ng mga Listahan. listahan Oo. ng nasa tricycle sector sa LTFRB. Isang kasing nakita natin na discuss doon kanina, yung insurance, no? Hindi ba required ito na dapat magkaroon ng insurance? Ang bawat tricycle ay Pasahero insured. and driver and Actually, yung May TPL insurance, ito dapat, di ba? ang insurance ay nire-require ng LTO Sa once na registry. ikaw ay magpaparehistro o magre-renew ng rehistro ng iyong sasakyan. Ang sasakyan. Usually, Kaya ganun definitely, Yun ang may insurance. ng tricycle. So, yan po ay third-party liability para lamang sa Pag may aksidente. oo. Pero yung driver, yun Hindi po siya yung insured. personal, hindi siya Hindi siya insured. Personal Hindi insurance. siya kasi. required. Opo. Ay, yung pasahero, Kasama po siya sa TPL. PL, sa third party. Kasama pala yun. Eh, yung property insurance ng tricycle, hindi nire-require. Actually, kasama po yan, sir, sa TPL, yung damage. So, paano ba natin sila mapapalakas as an organization? Ano po ba ang suggestion? Bilang taga-OTC, siyempre po, mas maganda kung sila ay i-convert or i-organize natin into transport cooperative. Kasama po sa rehistro nila ay yung makapagtayo sila ng mga negosyo na related sa transportasyon. Para at least may alam na sila. Opo, kagaya nung sinabi mo kanina na sa pamamasada, naluluma at nasisira ang kanilang sasakyan. So, maaari po silang magtayo ng spare parts store ng mga motorsiklo. Pwede. Para kung sakali po na merong nasira, dapat palitan, maaari po siyang bumili o mangutang doon sa spare parts store ng kanilang transport cooperative. Meron pa ba kayong ibang alam na ways to help them para mas maprotektahan ang kanilang mga pamilya? Naniniwala kasi ako na ang mga kababaihan ay meron pa ring papel. Malaki ang papel, no? Katulad ganyan, kapag nagkasakit ang tatay na tricycle driver, hindi naman pwedeng ititigil sila sa pagkain. So, siguro sa pagbibigay ng mga training or i-capacitate sila kung paano pa magkakaroon ng iba pang pwedeng pagkakakitaan. Kanina nasabi naman ni Sir Celino, may ibang programa na pwede. At pwede yung mga beneficiary o dependent ng driver, pwede silang mag-avail. Maraming salamat, Ms. Norilyn and Mr. Geronimo, sa mga insights na inyong ibinahagi para sa mga miyembro ng Lyceum at La Salette Toda sa Dagupan City. Ang kwento ng samahan ng mga kababaihang gumagawa ng mga doormat sa Taytay Rizal, ang susunod nating matutunghayan. Magbabalik pa rin po ang Si Manoy, ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Natalakay na natin ang problema ng mga miyembro ng dalawang toda sa Dagupan City. Pangunahin na ang hindi sapat na kita, pati na ang problema sa safety. Ngayon, ano nga ba ang pwedeng solusyon? Ikaw, Manoy Wilbert, ano ang nakikita mong solusyon para sa kanila? Una sa lahat, bibigyan natin sila ng mga uniforme nila, no? Para ma-identify talaga, no? Tama. And then, yun, yung terminal nila, palalagyan natin ng upuan kasi nakita natin na para maging mas komportable yung sila at ang kanilang mga pasahero, no? And of course, yung nakita natin yung safety, no, na discuss natin kanina, yung mga driver walang insurance, no? So kaya bibigyan natin ang mga driver dito sa kwento natin ng kanilang insurance, no? Para naman sa kanilang safety, kung kaya, sa kanilang pamamasada, meron po silang, kung may mga inaasahang di pangyayari, meron po silang insurance, no? And of course, no, batay po dun sa mga napag-usapan natin with our guest experts today, para magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan or kabuhayan or ibang livelihood at makakatipid din, no, sila sa kanila pong pamamasada at madagdagan yung kanila pong
makatipid at madagdagan yung kita Kanyang nila, kita. bibigyan natin sila ng sarili nilang vulcanizing shop. No? Wow! At itong vulcanizing shop, ililink natin ito sa LGU para mabigyan sila ng sarili nilang pwesto doon sa lugar nila. No? Wow. At inaasahan natin na mula sa modelong ito, pwede itong maging huwaran o halimbawa para magkaroon din ng ibang TODA or yung makapanood, tumulong din sa ibang mga TODA. No? Tulungan din natin itong TODA na to sa Dagupan na may rehistro ito na kanilang vulcanizing shop at magsagawa ng training yung sa pamamagitan ng TESDA and DOLE sa tamang paggamit po nito. No? And of course, yung interagency collaboration po na binanggit kanina ni Sir Celino, yung pong capacity building at mga programang tutulong sa pamilya ng mga TODA members na binibigay po ng OTC, DOTR, under OTC, no, Office of the Transport Cooperatives, katulad po ng Chuper Scholar at Intrapreneur Program sa ilalim ng ating pong Public Utility Vehicle Modernization Program. Of course, ito ay sa pagtutulungan ng TESDA, DOTR, DOLE, LTFRB, OTC, and LTO. No? And lastly, yung paghihikayat na magtayo ng mga transport cooperative para sa mas mabilis na serbisyo ng gobyerno sa mga miyembro. No? Yung mga programa ng gobyerno, mas mabilis po maibigay kung ito po ay isang transport cooperative. Kasama na rito ang pagsusuri at paglalatag ng mekanismo kung paano mapapabilis ang proseso sa pagbuo ng kooperatiba. No? Kasama na dito yung pagsusumiti ng mga requirements sa CDA, sa Cooperative Development Authority. And of course, makikipagtulungan tayo sa DOTR, OTC para po sila ay ma-convert into cooperatives. Sir, we are more than willing. There you go. Salamat, Manoy Wilbert. Ngayon, alamin natin ang reaksyon ng mga TODA ng Lyceum at Lasalet dyan sa Dagupan. Hindi maikakaila ang importansya ng mga pampasaherong tricycle sa pang-araw-araw na buhay ng marami sa atin. Kaya naman, dapat lang nakilalanin ang kanilang kontribusyon na kahit mahirap ang buhay, ay tuloy pa rin sa pamamasada. Mga kapuso, kasama natin dito ang presidente ng Lyceum TODA at Lasalet Macdo TODA. At syempre, ang kanilang mga tricycle driver members. Kamusta po tayo? Una sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa pagbahagi po ng inyong mga kwento. Saludo po ako sa inyong kasipagan, tsaka yung serbisyo nyo po para sa pag-unlad po dito sa Dagupan. Matapos po naming marinig ang ilan sa mga hinaharap nyo pong mga suliranin, handog po ng programang Si Manoy, ang ninong ko, ang ilang mga tulong para sa inyong lahat. Dahil nga po nabanggit nyo na kaligtasan ang gusto nyong unahin sa everyday nyo po na pamamasada, handog po ng aming programa ang insurance po sa bawat miyembro po ng inyong TODA. Lahat po ng bawat miyembro po ay makakatanggap po ng insurance para hindi na po tayo mag-iisip sa ating kaligtasan po sa araw-araw na pamamasada. Ang susunod po ay syempre meron din po kayong mga uniform. Ayan, ito po ang nasa likuran ko. Ito ang mga uniform para talagang kitang-kita kayo sa kalsada at makita po yung pagkakaisa-isa ng bawat TODA po. Sabi nyo nga po kanina, nabanggit nyo na isa sa mga problema ay yung maintenance ng tricycle. Hindi biro ang gastos kapag may nasira. Kaya hangad po namin sa inyo ang kaligtasan at syempre yung pag-maintain po ng inyong tricycle. Kaya tanggapin nyo po ang mga vulcanizing tools para iwas gastos po tayo sa pang-everyday nga po na pamamasada. Ito naman po at para naman komportable kayo sa inyong terminal. Nakita ko yung terminal nyo kanina. Palalagyan din po namin yan ng upuan para mas relax tayo kahit nasa tirikan tayo ng araw, di ba? Ayan, mabuhay po tayo at naway sa bawat kababayan po natin na naiahatid po natin yung ginhawa at pag-asenso rin po ang kapalit nito para sa inyo. Saludo po ako sa inyo at maraming salamat po ulit. Congratulations!